Okay po, so good morning po sa inyo kapatid. At ano nyo dito sa unahan, ating bakante. Oh. So sino bang uupo dito? Okay po, so good morning po. Kamusta po ang inyong buhay isang linggo? So nawa ay maraming nagkakasakit si Elder rin ngayon. Hindi kaninang umaga, tatsat ko halos hinahabol yung hinga. Kaya hindi ligtas kahit pastor, hindi pastor kapag nagkasakit. So, good morning po sa inyo lahat at sa mga nandyan po sa Google Meet. Supurin po ang Diyos dahil sa isang linggo po nating pamumuhay dito sa ibabaw ng mundo ay naglaan po tayo ng oras para po kasampahin natin ating Panginoong Hesus. No? At alam natin, no? Last week, ano ba ang napag-aralan nyo? Last week, may nakaralabas sa preaching ni Brother DR. Ang ganda raw kaya lang di na-record, walang sound. Sayang, no? So, kasi ang mga preaching po natin, kahit sa prayer meeting, naka-record po yan, no? Yung preaching ni Elder Belvin nung last Wednesday, no? About alcohol, no? Yung balikan, para at least marami nating babalikan. Yung iba, wala nang babalikan. Pero dito sa preaching, ang dami nating babalikan. So, yun po, sa umagang ito, nais kong ipangaral sa inyo kapatid about the biblical separation. So, bakit ko naisip? Dami kong inihandang topic Pero final, ito yung ito yung aking napili na ipangaral. Bakit ko kaya ganito mga kapatid? Kasi itong panahon natin ito, bumaba ng husto yung moral ng mga Kristiyano. Ibig sabihin, ang mga Kristiyano ngayon ay bumaba yung integridad pagdating ho sa spiritual na buhay. Di tulad noon, napag-aralan namin nung kailan ba tayo nag-Bible study sa inyo, Sister Janice, na ang mga Kristiyano noon hanggang mamatay, pinaninindigan nila ang pagiging mananampalataya ay katumbas nito ay kamatayan. Pero sa ngayon, hindi naman lahat. At majority po talaga na i-compromise na yung pagiging mananampalataya. Yun. Ang pagiging Kristiyano. At pag-aaralan po natin ngayon, what is the biblical separation? Yun. Kasi kailangan malaman natin hanggang saan ba yung sakop ng separation natin o paghihiwalay bilang mananampalataya. So, muli, tayo po ay tumayo mga kapatid at basahin po natin yung 2 Corinthians chapter 6, verse 11 to 18. Yun, at pwede nyo akong sabayan para kahit hindi kayo pa nakapagbasa sa Bible, sa bahay, at least dito nakapagbabasa ko tayo. Sige po, sabayan po nyo ako mga kapatid para sa ating scripture, sa ating teksto ngayong umagang ito. Verse 11, O you Corinthians, our mouth is open unto you, our heart is enlarged. You are not strengthened in us, but you are strengthened in your own bowels. Now for a recompense and the same, I speak as unto my children. Be you also enlarged. Be you not unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship had righteousness with unrighteousness? And what communion had light with darkness? And what concord had Christ with Belial? Or what part had he that believe it with an infidel? And what agreement had the temple of God with idols? For you are the temple of the living God, as God has said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Wherefore, come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and will be a father unto you, and you shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. So, ang Diyos po ang magpalak sa pagbabasa ng mga salita. Tayo po'y manalangin. Ang mga Panginoon sa lahat, salamat po Diyos muli sa pagkakataon na kami po ay narito upang makarinig ng iyong mga salita. Nawa po magkaroon po kami ng teachable spirit upang anuman po ang aming marinig ngayong umaga ay hindi po ipairali namin ang pride, kundi nandun po yung humility namin, na noon po itong marinig namin, ito man po ay rebuke, o ito po ay pagsaway sa amin,
nawa po ay kami ay turuan mo at i-guide mo kami sa tamang aral na aming dapat matutunan. Salamat o Diyos at awa po ang banal ng Espiritu ang magturo sa bawat isa po sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, pag sinabi pong biblical separation, tumutukol po ito mga kapatid sa tinatawag po natin na paghiwalay. So, hindi naman tayo pwedeng, pag sinabing paghiwalay, pupunta tayo sa planetang Pluto, ano pa mga planetang alam nyo mga kapatid? Planetang Venus, Mercury, Uranus, Neptune, ano pa? Yun. So, ang dami, no? Hindi naman sinasabing hiwalay tayo sa mundong ito. Pag sinabing biblical separation, ano ba yung tinuturo ng banal na kasulatan patungkol po sa tinatawag na separation. Ngayon, ang ating teksto ngayon ay yung 2 Corinthians chapter 6 verse 18 to 18. Ano ba yung napapanood doon sa ating tekstong yon? So, background lang po, no? Itong sulat na ito, isinulat ng ating kapatid na Pablo para po sa iglesia ng Corinto. Para sila po ay i-encourage. Pag sinabing i-encourage, para dalhin sila sa tamang paglilingkod. Kasi nga, alam natin itong Corintong ito, ay marami pong hindi tamang ginagawa pagdating sa spiritual. Dito natin makikita na yung binata, inasawa, yung kanyang asawa ng tatay niya. Yun. So, mali po yun. Nakakasala po siya ng fornication. Dito rin po nangyari yung tinatawag pong pag naglo-Lord Supper ay naglalasingan. Yun. Dito rin po nangyayari na nagkakaroon ng kanya-kanya. Pag mahirap, mahirap. Pag mayaman, mayaman. So, kumbaga, ang mga mananampalataya dito sa Corinto, mayroong maling ginagawa sila. Kaya sinulatan sila ng ating kapatid na Pablo para paalalahanan. So, paalala lang naman eh. Hindi naman porke nagpaalala, yung nagpaalala na ang masusunod. Kundi ang paalala ay gamot sa ano? Nakakalimot. Yun. Kasi minsan, nakakalimot na tayo. Nakala natin, nandito tayo sa mundo para makisabay sa agos ng mundo. Hindi po. Nandito tayo sa mundo para ipakita sa mundong ito na mayroong masigit pa na lugar sa mundong ito. At yun ating pupuntahan pagdating ng panahon. At yun ipapakita natin na talagang tayo hindi taga rito. Tayo ay estranghero lang. Kaya kung ikaw ay estranghero dito at hindi ka taga rito, ano ang ugali mo? Ano ang kilos mo? Dapat kung taga saan ka talaga. Di ba? Makita natin pag Indian, pag pumunta sa Pilipinas, anong hinahanap na pagkain? Siyempre, lutong Indian, di ba? Pag ako nga, nung pumunta ako sa Singapore, sa Malaysia, pinunta namin sa Singapore, yung mall ng mga Pilipino doon, hanggang Pipron yun eh. Ang unang hinanap namin halo-halo. Sabi ni Brother Matt, oh Brother Mel, you order, halo-halo. Ay siyempre, daanan yun. Sabi ko, no, I have no money, brother. No problem. I pay. Okay na. Ang sarap ng halo-halo doon sa Singapore eh. Ay, Pilipino yon. So, kumbaga, kung nasaan kang bansa, hinahanap-hanap mo pa rin ang alin? Yung pagkain Pilipino, ugaling Pilipino. Kaya nga, di ba, maraming mga Pilipino, pagdating ng December, pagdating ng mga holiday, balik Pinas sila. Iba raw talaga yung banding ng mga Pilipino. So, ganun ho. Tayo, estranghero lang dito sa mundong ito at ang totoong tahanan natin ay doon sa langit. Kaya nga, ang ugali natin ay taga-langit. Ang kilos natin ay taga-langit. Yun. Kilos at gawa taga-langit. Kasi estranghero nga lang tayo. So, ngayon, itong mananampalataya sa Corinto, mga kapatid, ay eternally secure po sila. Yung kanilang kaluluwa ay eternally saved. Pero temporal, mayroon pong naghihintay sila sa kanila na consequence kasi nga, temporal, mayroong ginagawa silang hindi maganda bilang iglesia. Pag sinabing iglesia, ito po'y kalipunan ng mga mananampalataya na tinawag ng Diyos, mga pinili ng Ama, tinubos ni Kristo, mga na-born again, na-bautismo at nadagdag sa local church. Tamaran tayo. Yon.
Sino lang ba ang hindi nabautismuhan dito? Yon, si Joshua, at yung dalawang anak ni Brother Ariel. Yon, pwede naman nating ihagis na yan sa swimming pool. Yung kaya lang, wala pang malayo, baka sabihin ako, ang sarap ng tubig. Yon. Yung lahat ng nabaptize, kabilang na po kayo sa local church ng Primitive Baptist Cavite. Yon. Pati ako, hindi naman ang 40 pastor, hindi nakabilang sa iglesia. Tayo po ay isang kawan dito sa Cavite. At natatanging Primitive Baptist sa probinsya ng Cavite. At tayo po ay na-organize December, kailan Brad? 24, gano'n mo? Talagang notes, ano yun? Ano tawag doon sa 24? Ano pa lang yun? Hindi pa naman talaga Pasko yun eh, sa kanila. Ano pa yun mga kapatid? Ha? Yun, parang nag-prepare pa lang. Yung 24. Ang may gusto kasi organize tayo sa Pastor Ronald eh. Sabi nga, ba't 24? Ba't hindi na? Yun ang nakalagay eh. Wala tayong mga gawin. Wala naman sa date yan eh. Kaya tayo, ang talagang pang 17th year natin, noong December 24, 2023. Nandito ba kayo noon? Daming handa natin, di ba? May adobo, mayroong ano. Hindi dahil Pasko. Naghanda tayo, nagkainan tayo dahil gusto natin kumain. At syempre, pang 17th year natin. Pero yung nakaraang Marso, kaya lang naman natin ginagawa yan dahil yung iba kasi, December, hindi makaluwas sila eh. Hindi ko alam kung bakit hindi makaluwas, baka busy din sa paghanda. Oy, mga elder bakit hindi kayo makaluwas pag December? Naghahanda din pala kayo. So wala namang bawal ang paghahanda. Kasi gusto mong kumain, pero huwag ka maghanda dahil ipinanganak si Kristo. Wala namang sinabi sa Bible na, oy, mga kapatid, iglesia, maghanda kayo dahil birthday ko. Yan nga, minsan, naguyo tayo ng Roman Catholicism. Yon. Sabi na, scam tayo dyan. Kung buhay si Rizal, mga kapatid, si Rizal pa lang, against siya sa doktrina ng Roman Catholic. Yon. Pero tayo, minsan, nagayakap natin yung sistema. So, ngayon po, punta tayo doon sa tinatawag pong 3 types of separation. So, malawak po yung word na separation. So, number 1, yung tinatawag na moral separation. Pag sinabing moral separation, ito yung mga kasalanan na makamundo. Yun, yung worldliness, yung mga makamundong bagay. Napapaloob sa tinatawag pong moral separation, number 1, yung lust of the flesh, lust of the eye, and the pride of life. Yun, tatlong yun. Ay ito po'y napapaloob doon sa tinatawag na moral separation. Kung titingnan po natin yung 1 John chapter 2 verse 15 to 16. Ito, palagi natin binabasa at kahit sa mga prayer meeting, preaching, ay nababanggit ito. Maganda pa ulit-ulitin. Ano po yung sabi sa 15? Love not the world. Yun. Neither the things that are in the world. If any man. So, if any man, sino ang tinutukoy dito? Mga mananampalataya, mga Kristiyano. If any man love the world. Ano yung love the world na yun? Sistema. The love of the Father is not in him. Sa pagkatagalog, anong sabi ni Apostol Juan? Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. So, sistema ang tinutukoy dito mga kapatid. Hindi naman literal na mundo. Kasi nasa mundo pa tayo eh. Ibig sabihin, yung mga sistema ng mundong ito ay hindi ho talaga sa Diyos. Hindi sa Ama, sabi ni Apostle John. Ano po? Verse 16. For all that is in the world. Yun. Ano yung all in the world? The lust of the flesh. Yun ang hindi ho sa Diyos yun. Yung the lust of the flesh. Pero tayo, nasa flesh pa. Kaya kapag hindi mo na-overcome yung flesh mo, madadaig yung spiritual ng lust of the flesh. Ano pa? The lust of the eye. At ito ang pinakamatindi, the pride of life. Ito yung tatlong ito ang
pwedeng makapabagsak sa atin, sa ating paglilingkod, mga kapatid. Yon. Yung tatlong ito. Kaya sabi doon, sapagkat ang lahat na nangasa sa sanlibutan, yung tatlong yon, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. So magkakontra, magkalaban itong dalawang ito. At itong tatlong ito, the lust of the eye, the lust of the flesh, and the pride of life, nasa atin po yun. Kasi nasa laman po tayo. Parang magneto yan, na kung hindi ka aware, hindi natin i-exercise yung self-control, ay unti-unti tayong mamamagnet ng sistema ng mundong ito, mga kapatid. So, tingnan din po natin, James chapter 4, verse 4. Ano po yung sabi ni James? You adulterers and adulteresses, know you not that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Hindi matindi, mga kapatid, no? Kanina, hindi, sabi doon sa 1 John, hindi para sa Ama. Itong James, yung nakikipagkaibigan sa mundong ito, ay nagiging kaaway ng Diyos. No? Kasi ayaw ng Diyos na tayong mga anak niya, parang yung kanan ay spiritual, yung kaliwa ay sa makamundo. So ayaw ng Diyos yung mga kapatid. Gusto ng Diyos, pag tayo mananampalataya, 100% i-focus natin. Talagang gawin po natin ang lahat para magawa natin ang ministry sa Panginoon. So, yung sulat ito ni James o ni Santiago, ito ay sulat sa mga mananampalataya, mga kapatid. Yun. At kapag tayo ay naging worldly, o tayo po ay nakipag-compromise sa mundong ito, ang tawag po ng Bible, adulterers and adulteresses, ibig sabihin, spiritual adultery. Oh. Alam naman natin pag sinabing adultery, no? Na nagkukumit ang tao, ang babae at lalaki pwedeng mag-commit ng adultery. Pero ang Kristiyano pala, pwedeng mag-commit ng spiritual adultery. Sa paanong paraan? Kapag naking worldly ka na, kapag na-involve ka na sa tinatawag na worldly lust, makamundo, makalaman, yun, masamang pita ng mata at kapalaluan sa buhay. Minsan magpipilis tayo about pride. Yun. Hindi natin namamalayan. Lahat ho tayo, minsan, ay kinakain na ng ating sariling pride. Yun. Wala hong sino mang pwedeng tumayo dito, Pastor, wala akong pride. Wala ho, lahat ho tayo. Sa naturalisa ay matataas ang pride. Kaya may pangaral ang salita ng Diyos para ituwid po natin yung mga mali nating mga attitude. So ano po, sabi po ng sa pagkatagalog, tingnan natin yung pagkatagalog ng James chapter 4 verse 4. Kayong mga ngalunya, yung tawag doon sa mga Kristiyano na hindi faithful sa Diyos, mga ngalunya. Spiritual adultery. Di ba tayo, pag nakarinig, naku, itong tao ito, may ibang lalaki, may ibang babae. So medyo mayroon sinasabi tayo. Pero hindi natin alam sa sarili natin, nagkukumit din tayo ng spiritual adultery. Ano yun? Sabi doon ni Santiago, kayong mga ngalunya, hindi ba ganin nyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipagkaaway sa Diyos. Sino man nga mag-ibig na maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. So, ibig sabihin, mayroong preparasyon na yon, yung tinatawag na consequence. Mayroong tinatawag na pagpapalo na sa mga anak ng Diyos. Tandaan po natin, eternally secure tayo. Pero, tandaan po natin, mayroong pagpapalo, igagawad ang Diyos sa atin kapag tayo po ay hindi kumilos ng ayon sa kanyang prinsipyo. Kaya may guide tayo, mga kapatid. Tingnan natin anong sabi doon sa Romans chapter 12 verse 2, and be not conformed.
Ulit-ulit natin sinasabi yan. To this word, but be you transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Kata mo, no? Tatlo yung mga bagay na ating mangyayari sa atin pag hindi tayo nakipag-compromise sa mundong ito. Number one, malalaman natin yung mabuti. Yun. Talagang, ano pa? Acceptable. Ano pa? Perfect will of God. Yun. Kapag hindi ho tayo nakipag-compromise, yun ang magiging resulta sa atin. Pero pag compromiser ka, nakikiayon ka, naku, parang wala lang. Hindi mo na malaman kung anong tama, kung anong kalooban ng Diyos, kasi nakapokus na ang isip mo, ang puso mo sa mga worldly desire. Hindi ka na nagbabasa ng Bible. Yun. Ang dami natin preaching sa YouTube. Pero ano-ano pinapanood natin sa YouTube? Pag pindot mo yung YouTube, anong pinapanood niyo mga kapatid? Ayan, laking TV ito, no? Pag pindot ng YouTube, ano ang pinapanood mo? Yun. Nakapanood ka na ba sa YouTube ng preaching? Makapanood ka ng preaching kahit 30 minutes. Yung alam mo 30 minutes sa preaching, pero panood ng pelikula, ilang oras mga kapatid. Aminin. 3 hours, 4 hours. Yun. So, magbigay tayo ng oras mga kapatid, no? Kasi yan, for spiritual food. Yung pinapanood natin, for lust of the flesh po yun. Nasisihan yung laman mo. Pero pag nanood ka ng preaching, nagbabasa ka ng Bible, ang lumalakas sa'yo, yung spiritual mo. Di ba sa spiritual mo? Kailangan manood ako ng preaching muna ni Pastor. Pero yung laman mo, manood muna ako ng Netflix. Naglalaban niya, manood ako ng preaching ni Pastor, manood ng Netflix. Sino kaya mananalo? Sa palagay niyo kapatid? Kayo, sumagot. Ang ganda kasi ng pelikula, yung preaching ni Pastor, nandyan lang naman. Nakalipas na ilang araw, hindi mo pa rin napapanood yung preaching ni Pastor. Pero, yung pelikula, may ano pa, ano pa yun? Part 1, ano pa? Part 2, Part 3, naubos mo na yung lahat ng part. Yung preaching ni Pastor, hindi mo pa na panood. So, may laking problema eh. So, problema ng spiritual yon. Kasi, ang inaagapan natin dyan mga kapatid, yung spiritual na buhay natin. Hindi yung laman. Laman natin, nandyan na yan eh. Kahit di mo mga ipig dyan, makalakas na ang laman natin eh. Talagang immune na tayo sa mga worldly. Pero spiritual, yan po talaga yung dapat nating bantayan. Kasi pag nag-renew tayo, naging kanugod-lugod sa Diyos, ano ang sabi doon? Nagiging kaaway tayo ng Diyos. At pag naging kaaway tayo ng Diyos, malalasap natin yung pagpapalo ng Diyos, pagdidisiplina. Ano po yung sabi ng Hebrew? Pag nadisiplina man tayo, siyempre, anong maranasan natin? Tingnan natin. Hebrew chapter 12. Hebrew chapter 12, mga kapatid. Sabi doon sa Hebrew chapter 12, verse 6. Yan, sundan po niyo ako kapatid, para kayo mismo makapagbasa ng Bible. Ang sabi doon sa verse 6, for whom the Lord loveth, He chasteneth and scourgeth every son whom He receiveth. If you endure chastening, God dealeth with you as with sons, for what son is to whom He father chasteneth not? But if you be without chastisement, whereof all are partakers, then you are bastards and not sons. Ito, maganda pag naranasan mo yung palo. Pero pag hindi ka nakaranas ng palo, baka hindi ka anak ng Diyos. Baka anak kanino? Dalawa lang naman yun, no? Anak ng Diyos at anak ng Diablo. Sa Bible, anak ng Diyos, anak ng Diablo. Kaya kapag may nagawa kang mali, parang walang pagpapalo Parang okay lang naman ang sabi ko, mabait si Lord Kahit gumawa ko ng mali, walang pagpapalo. I-check mo naman. Baka nagkakabalik ka, baka hindi ka nga anak ng Diyos. Dalawa lang naman yan dalawa, tatlo yun. Tatlo pala. Anak ka ng Diyos, pero nasa carnality ka. O kaya, hindi ka talaga anak ng Diyos. Napasama ka lang dito. Yun. Kumbaga nandun kasi yung aking
tatay, nandun yung aking asawa, nandun yung aking nanay o anak, sama na lang ako. Yung para walang masabi. O, pero lilitaw talaga kung talagang totoong tupa tayo ng Diyos. Kasi ang sabi ng Panginoon, yung totoong tupa, ano ang sabi doon? Nakikinig at sumusunod sa tinig ng shepherd. At ang shepherd natin mismo ang ating Panginoon. So, tinan pa natin, Ephesians chapter 5, verse 6. Ano po yung sabi ng ating kapatid na Pablo? Yon, sabi po dito sa Ephesians chapter 5, verse 6, let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. The children of disobedience. Huwag kayong madaya ng sino man, ng mga salitang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Sinasabihan pa rin ni Apostol Pablo dito ang mga mananampalataya sa Episo, sapagkat sila ay may mga pagkakataon na sumusuway sa kalooban ng Diyos. Ang pagsuway ay karaniwan po sa mga anak. O mga anak, aminin. Karaniwan sa mga anak, karaniwan na lang sa mga anak na sumuway sa magulang. O, ba't di makatingin yung mga anak? Pumikit na lang, no? O yata ang tinitingnan ni pastor, ha? Yun. Dapat ang totoong mabuting anak ay palaging masunurin sa magulang. Diba? Sabi ng Bible yan eh. Mga anak, igalang mo ang iyong ama't ina sapagkat ito yung utos na may pangako. Ano yung pangako pag magalang sa magulang? Para humaba ang iyong buhay. Maya, pag wala kang galang sa magulang, ikaw pa yung paunang mamatay. Tumagal ang magulang mo, ikaw ay kinuha na ni Lord. Kasi, pag inutusan ka na maghugas ng pinggan, o sino naghuhugasan ng pinggan, mga anak, taas ang kamay. Yun. Very good. No? Ilang plato? Wala namang nabasag. May natira pa ba sa plato? Yun po, no? Walang, dapat may respeto tayo sa ating mga magulang. Sino pa ang buhay na mga magulang sa inyo? Yun. Habang buhay pa ang magulang, iparamdam na natin ang pagmamahal. Yun. Kasi, saka tayo iiyak pag, Nanay, bakit iniwan mo kami? Yun. Iyak-iyak ka pag buhay, wala ka namang ginagawa. Habang buhay, iparamdam mo na namahal mo talaga yung magulang mo. Yun. Ibili mo lang kahit pandesal. Nay, may pandesal ako, may palaman na yan, ha? Pag hindi mo inutos, sa sunod, di ka na makakakain yan. Yun, di ba? At pag may sweldo, kahit kaunti lang, di naman naghahanap ng malaking bigay ang magulang, basta may natanggap yan, ang gaana sa pakiramdam. Yun. Mabigyan mo lang ng 100 yan, ha? 100, ubusin mo yan, ha? 1 minuto. Pag naubos mo yung 1 minuto, bawat minuto, bibigyan kita ng 100. May magkano yung Brad? 60 minutes sa 1 oras. 100, ba ito? Sige, siguro, test, no? Magagastusin mo tayo. Talaga, bawat minuto yung 100. Bakit? Bawat na minuto, bibigyan ka. Pwede talaga. So, alam mo, pag ganun ang mga anak mo, talagang inuuna yung magulang, o edi mamamatayan, nakangiti. Marami yung magulang namatay, nakasimangot. Sama ng loob. Saan masama ang loob, mga kapatid? Sa mga anak na walang utang na loob. Kaya namatay yung magulang na masama ang loob. Alam mo, ang mga magulang natin, di naman pabata yan eh. Sa palagay mo, ako 56 na ngayon, malapit na, 57 na ako sa March. Sa palagay nyo, pabata pa ako, Brad? Patanda na ako eh. Medyo yung people lang ang mukha kasi, siyempre, sa nagdadala daw kasi yan eh. Tawas si Brother Rani yan eh. Kumbaga, yung edad natin, hindi talaga pabata. Patanda tayo. Ngayon, yung mga anak natin, tuturuan natin na pag tayo'y tumanda, tumanda, hindi ka na makapagtrabaho, hindi ka na makakilos. Sino mag-aalaga? Napalagay niyo mga mati. Yung mga magulang na hindi na makakilos, sino mag-aalaga? Tayo po, mga kapatid, na mga anak.
palitan na lang. O, isang taon kay Brother GR. O, isang taon kay Sister Janice. Isang taon kay Brother Melvin. Apat lang naman sila. Partner, palitan lang talaga. Yun. Pero kung may kakayanan naman yung magkapatid, mag-usap tayong apat, ikuha natin si mama o si papa ng tagapag-alaga. Anong tawag doon? Caregiver. Yun. 40,000 a month. Ay, ako na lang mag-a-apply, Brad. 40,000? Ay, pagtitisan ko na, 40,000, di ba? Ganun sa abroad eh. Kaya nga nag-caregiver yung mga Pilipino. Bakit? Ang laki ng sahod eh. Eh dito, magkano ba ang caregiver dito, Sister Ed? Depende. Pero mababa talaga, no? Iba talaga pag sa abroad. No? Ipag-pray ninyo na pag yumaman ako na lang sasagot ng mga caregiver nyo. So, dinadaanan lang natin yan dahil bisan kawawa yung magulang. Yun. Tatanda din kasi tayo mga kapatid, hindi naman tayo pabata. Yung bata mo ngayon, 16 ka, pag after ng 30 years, ilan ka na? 16 times plus 30. 46 ka na nun. Huwag mo sabihin hindi ka tatanda. Yun. Kaya yung mga magulang, taasan natin ang respeto sa magulang. Yung pagka tulog pa lang, magpaalam ka na, baka huling tulog na, hindi mo alam kung sinong mauna sa inyo. Di ba? Mauna si mama mo, mauna ka. Magpaalaman na kayo. Sa pagtulog, doon talaga nagpapaalam mga kapatid. Doon kayo magpaalaman sa pagtulog. Kasi di mo alam kung magigising pa kayo pag natutulog. Kaya dapat ang mag-asawa bago matulog, nagbabati. Maraming mag-asawa na bago matulog, anong nangyari sa mag-asawa pag natutulog? Nagsasamaan ng loob. Ay hindi mo nga alam kung magigising pa kayong dalawa eh. So, ano yung pinupunto dati nito mga kapatid? Sabi doon sa Ephesians chapter 5, verse 6, huwag kayong madaya ng sino man ng mga salitang walang kabuluhan sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y dumarating ang galit ng Diyos sa mga anak ng pagsuway. Dito rin po sa 1 Peter chapter 5, verse 6, ano po yung sabi dito? Humble yourself, therefore, under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. So, sa lumang tipan, bagong tipan, palagi sinasabi, magpakumbaba. Yung nakakita na ba kayo ng taong napakayabang? Kahit ka-classmate nyo, hindi ako niya, ako kaya ko niyan. Matalino ka na, pero ako, kaya ko rin yan. May ano ba kayo na encounter na talagang ang mayabang, sabihin, parang hindi naman talaga kaya niya, pero feeling niya kaya niya. So, wala tayong pwedeng ipagmalaki mga kapatid. Sabi ng Biblia, kung hiwalay tayo sa Diyos, wala tayong magagawa. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng ipagyabang yung katalinuhan mo, karunungan mo, o kayamanan mo, o trabaho mo, o anumang mayroon pa ngayon. Bigay ng Diyos sa atin yan upang magamit natin saan? Magamit natin para mabigyan natin ng luwalhati ang Diyos. Hindi para magmalaki na, alam mo, kaya ako nagkaganito ay dahil sa aking katalinuhan. Matalino kaya ako. Hindi pa sinasabi ni Pastor, alam ko na. Alam mo, ang galing ha? Parang nakapanood ako ng movie, yung tawag doon, yung bata. Isang basa lang niya. Yun. Alam niya agad, sa ulo agad niya, Brad, kahit ilang page. Inubuklat pa lang nung ano. Sabi nung anong tanong, alam mo na yung nakalagay ko po. Sinunog po yung papel. O alam talaga yung nakalagay. So, hindi ko alam, pelikulan talaga yun. Pero may mga ganun tao, ang tao doon, mataas yung IQ. Yun. May mga bata dito, matataas ang IQ. Yun. Hindi lang IQ ha, baka puro IQ. Dapat IQ. Yun. Intelligent quotient ba yun, Brother Dian? Yun, yung pag nabasa, nakukuha agad niya eh. No? Ako, mababa yung IQ ko eh. Medyo nung elementary, nadadaan ko lang sa tiyaga. No? Pero may classmate ako talaga eh. Ano lang pag sinabing exam bukas, nagtataka ako, naglalaro lang siya eh. Kami sa ulo, siya naglalaro. Sabi ko, hindi ka pa nagsaulo?
Di ba, itinuro na sa atin yan? Pero pagdating ng exam, siya pa ang top 1. May mga ganong mga bata. Yun, deep yun. Ano ng Panginoon yun sa hindi pare-parehas. Pero tinatapatan ko lang ng tiyaga mag-aral. So, pangalawa mga kapatid, na ihiwalay tayo ay yung tinatawag na doctrinal separation. Yun, pagdating sa doktrina. Kita mo tayo, dati, ang alam natin na doktrina about salvation, tanggapin mo lang si Kristo at ikaw ay maliligtas ngayon. Kaya tayo ay nasa primitive Baptist. Kasi natutunan natin na ang salvation is by grace. Yun. Kaya di ba na isa sa mga itinuro doon sa tulip, yung tinatawag na doctrines of grace. Yun, mamaya mag-exam tayo no, after service. May dala ba kayong bullpen mga kapatid? May exam tayo, to 10. Kung wala, next time lang. So di ba tulip? Ano yung nakalagay sa tulip? The total depravity of man. Yun. Pag sinabing total depravity of man, ang tao patay talaga sa kanyang kasalanan at wala siyang magagawa pagdating sa eternal salvation. Yun, yan total depraved ng tao. Pangalawa, ano yung pangalawa? So total sa tulip, unconditional election. Ano yung conditional? Na ang kaligtasan, walang kondisyon. Hindi tayo binibigyan ng Diyos ng kondisyon para maligtas at papunta sa eternal na langit. Siya ang gumawa nun. Walang kondisyon. Kasi kung bibigyan ng kondisyon tayo ng Diyos, wala akong mapupunta sa langit. Yun, wala. Kasi sabi ng Bible, walang gumagawa ng mabuti. Wala kahit isa. Yun. Walang umahanap sa Diyos, wala kahit isa. Hindi wala talaga mapupunta sa langit, Brad. Kung umasa lang tayo sa ating mga gawa. Ang magandang balita, mga kapatid, ang Diyos ang gumawa nung hindi natin magagawa. Siya ang pumili sa atin. Yun. Kailan pumili ang Diyos? Before the foundation of the world. At yung pangatlo, ano yun? Limited atonement si Kristo namatay para doon sa pinili ng Ama. Pang-apat, letter I. Ano yung letter I? Sa tulik, mga kapatid. Baka lumabas sa exam. Irresistible grace of God. Palagi natin nababanggit yan. Kaya kung may mga bata, tatandaan nyo baka pag nagtanong, anong ibig sabihin ng tulip? Hindi, may bulaklak pastor to, tulip eh. Irresistible grace of God. Na yung pag gusto ng banal espiritu na i-born again ka, hindi ka talaga makakatanggi. Kaya nga may mga born again na kahit sanggol pa, bata pa. Yun. Wala akong instrumento ang pagiging born again. Sabi ng John 1:13, ipinanganak ng Diyos. Sino ang nanganak? Ang Diyos, hindi ang tao. Ano pa? Yung letter P, ito yung tinuro mo, brother Jan, no? The preservation of the saints. Yun. Ibig sabihin ng preservation, ano man ang mangyari, magtumbling ka man ng napakalayo, magdapa ka man, umiyak ka man, ano man ang gawin mo sa mundong ito, eternally secure na po yung ating kaluluwa. Yun. Ang napapahamak lang po talaga yung katawan natin. Ito yung gumagawa ng kasalanan, kabunduhan, ito yung mga gumagawa mga worldly. Pero yung kaluluwa natin, secure na po yun. Tingnan natin 1 John 3:9 mga kapatid. Ano po yung sabi ni John? 1 John 3:9. Secure na po talaga eh. At hindi po nagkakasala yung ating spiritual na buhay. Ang nagkakasala yung laman. Kasi ang ililigtas naman talaga ng Diyos yung ating kaluluwa, hindi yung laman. 1 John chapter 3 verse 9. Ano po yung sabi ng ating kapatid Juan? Verse 9, whatsoever is born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. So, ang hindi nagkakasala, yung ating spiritual. Pero yung laman, immune talaga ito sa kasalanan, parang magneto ito, na parang gusto nito ay kasalanan, kamunduhan. Kaya kailangan tapatan mo ito ng pangpapalakas ng spiritual na buhay. So, pag sinabing doctrinal separation, from those whose teaching and practice is contrary to the Scripture. Kontra ito sa banal na kasulatan. For example, mayroong tatlong klaseng doktrina sa Bible. The doctrine of God, the doctrines of man,
and the doctrines of devil. Alam mo, tatlong doktrina. Mamimili ka eh. Gusto mo ba doktrina ng Diyos, doktrina ni Satanas, o doktrina ng tao? Kaya pag tinanong ko, ano yung tatlong doktrina, Lili? Yon. What is the three kinds of doctrine in the Bible? Doctrine of God, doctrine of man, and doctrine of the devil or Satan. Tingnan natin, unahin natin yung doctrine of God, mga kapatid. Titus chapter 2 verse 10. Ano po yung sabi doon? Not for learning, but showing all good fidelity, that they may adorn the doctrine of God, our Savior in all things. Pagkatagalog, huwag mga daya, kundi mga pakita ng buong buting pagtatapat. Sabi ni Apostol Pablo kay Tito, magpakita ng alin daw? Buong pagtatapat upang pamutihan sa lahat ng mga bagay ang aral ng Diyos na ating tagapagligtas. So, ang Kristiyano ay dapat daw magpakita ng buong pagtatapat. Saan daw po? Sa aral ng Diyos o sa doktrina ng Diyos. Doon po tayo dapat nagiging nagtatapat. Anong sabi doon? Sa bahaging yon? Huwag mga daya, kundi magpakita ng buong pagbuting pagtatapat. So ito yung encouragement ni Apostol Pablo kay Tito, na siyempre si Tito, isang batang mangangaral, na katulad ni Timoteo, na nais din niya itong mga mangangaral na ito ay maging mabuting magtapat sa Diyos sa aral na tinuro sa kanya ng ating kapatid na Pablo. Ngayon, punta tayo sa doctrine of men. Yun, ito, maraming masasagasaan dito mga kapatid, doktrina ng tao. Matthew chapter 15 verse 9. Ano po yung sabi dito? But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Yun, sabi ng Panginoon, sinasamba ako ng mga tao, ng mga utos ng tao. Yun. Kasi pagdating sa worship, involved po yung commandments. Hindi mo ma-worship ang Diyos pag walang involved na utos. At ano ang sabi ng Panginoon? John 4:24, God is a spirit, so the worshiper must worship Him in spirit and truth. Yung truth na yon, yung katotohanan na iniutos ng ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Yun yung truth. Pag hindi po naaayon sa ating Panginoon, wala pong katotohanan, wala ho yun. Katuruan lang ng tao yun. Kaya tingnan natin, dito po sa pagkaliwat sa Tagalog. Sa Tagalog sabi doon, dapat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Mga aral. Pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Kaya, doon tayo magsisiparate mga kapatid sa mga aral ng tao. Yun, hindi naman sinasabing hindi ka makikisama sa tao, pero yung makipagkaibigan, nakikompromise mo na yung aral ng Diyos, it's better na maghiwalay ka na. Iwalay mo na yung taong yon. Baka mahawa ka, mabuti kung nahahawa mo siya. Kung hindi ka masyadong mapanindigan, at kapag sino ang kasama mo, para kang unyango. Alam mo yung unyango mo, batid? Kung berde, berde din siya. Kung pula, pula din siya. O edi, anong klaseng Kristiyano, anong klaseng Kristiyano yon? Ang pagiging Kristiyano, napapanindigan niya kahit sino pa ang kasama niya. NJ, kasama mo, 10. Yun. Nagsasyabu. O ikaw lang hindi nagsasyabu, pero palagi mo silang kasama. Sabi ni hindi ako syabu. Sabi nung 10, pag hindi ka nang syabu, bubugbugin kita. 10 yung kasama niya. Yun. Palagi niyang kasama. O halimbawa, si EJ, isa lang siya. 20, kasama niya. Naglalasing. Binata na tayo. Pwede na tayong uminom. Sabi ni Pastor, uminom ka ng kaunting anak. Kaunti lang naman eh. Yung kaunti, anong kadugsong ng mga kapatid? Kaunti. Malaki. Yun. Kailan ba lumaki agad?
Mayroon nagsisimula talaga sa kaunti, di ba? O isang tagay lang. Anong kasunod na isang tagay, mga kapatid? Ang masarap pala. Pag nasarapan, si AJ, ay isa pa, masarap pala. Pagdating ni AJ sa bahay, pang! Ang sarap pala pa! Wala na, tapos na. So, kailangan may paninindigan tayo. Anong sasabihin ni AJ? Huwag niyo akong tutoksuin. Yun. Ipag-pray mo na lang siya. Anong sabi ng Bible? Huwag kayong maglasing ng alak sapagkat nakakasira ito ng magandang buhay. Huwag kayong maglasing. Pastor, bawal bang uminom? Wala naman doktrina tayong bawal uminom. Bakit iinom ka ba? Dami pa bang ginayang barkada? Lasingan talaga yon. Kapag mayroon ng kasalo ka sa inuman at may lamisa, siyempre, nagsisimula sa lamisa yan, umupo kayong dalawa, aanin natin ang lamisa, pre. Ano mo na yun, pre? Pundador lang ang katapat yan. At siyempre, pag may pundador, pulutan ang katapat yan. Isang bote lang, pre, ha? Baka dumaan si pastor, Pag dumaan si pastor, baka itiwalag ako, Ay dumaan si pastor. Sabi ni pastor, tagay ako, Brad. Bakit ikaw lang? Nakitagay tuloy si pastor. So, pag iinom ho tayo, personal na lang. At may purpose. Yun, pakinggan nyo yung preaching ni Elder Melvin. Ang ganda. Yun. Kung bakit iinom ka ng alak. May purpose. Si Apostol Pablo, sinabihan si Timoteo, uminom ka ng kaunting alak dahil sinisikmura ka. Ang tanong, ba't iinom ka ng alak? Sinisikmura ka ba? O maninikmura ka pag lasing na? Mababalik na ang pangyayari. At pangalawa, pag sinabi ng doktor, yun, di ba, mga may sakit yan Sa Europe, di naman issue yung pang-inom Kaya personal talaga, after ng kanang pagkain, may arak talaga sila Hindi mo sasadyain na magiinuman. At mayroong nasa kanto, nagiinuman, pag, Brad! Hindi ka muna, patay ka muna! Hindi, baka makita ko ni pastor, takot ka kay pastor, kung hindi ka takot sa Diyos. Alam mo, takot ka kay pastor. Pero yung Diyos na nakakita sa atin, ano man ang ginagawa natin, hindi tayo takot. Tandaan po natin, pang pinag-aralan natin yung omniscience of God. Detalye ng buhay natin. Lahat ng detalye alam ng Diyos. Tapos takot ka kay pastor. Tingnan mo nga, baka ikaw ang magbantay dyan sa kanto, Pag nandyan si pastor, signalan mo na agad ako, Bibigyan kita ng 50 pesos. Basta, hudyatan mo ako pag nandyan si pastor, yung wag ko kayo matakot sa pastor. Saan daw tayo dapat matakot? Sa Diyos po, mga kapatid. Yun. Kami, tagapagpaalala lang. Hindi naman namin alam talaga, ginagawa ninyo sa bahay, hindi namin alam. Ang nakakaalam niyan, yung Diyos na makapangyarihan sa lahat, na pwedeng magparusa sa atin. Ako, kahit ang nalaman ko, nalaman ko sinong sample ko. Baka matisod O si AJ. O si AJ na lang. Alam ko si AJ, naglasing, nagwala. Yun. Gagawin ko lang, kakausapin ko si AJ. Pero yung parusa, Diyos ang magpaparusa sa kanya, hindi ako. Maaaring sasabihin ko sa kanya, Jay, paminunit mo pa yan, Ganun lang, kakausapin ko siya na may pagmamahal. Pero ang Diyos, may parusa talaga. Hindi ko alam kung anong parusa. Baka naglalakad ka, habulin ka ng leon. Kung hindi man leon, habulin ka ng cobra. Kasi di ba sa Bible, kayang utusan ng Diyos ang mga hayop. Kayang utusan din ng Diyos ang lupa na bubuka. Alam mo, naglalakad si AJ, alam mo, kasi pasaway sa Diyos. Sinabi ng Diyos, bumuka ang lupa. Paghakbang ni AJ, talagang pinaya ang lupa. Kaya huwag mo tayong pasaway sa Diyos, mga kapatid. Maaaring hindi tayo nakikita ng Diyos, pero ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sabi ng Hebrew, tingnan natin, sa Hebrew chapter 4 verse 13, lahat ng bagay ay hayag sa Kanya. Yun, wala akong lingid na, walang naikukubli sa Diyos lahat.
Yung buhok nga natin, bilang eh. Ikaw, Lele, bilang mo ang buhok mo? Hindi yan natin mabibilang. Kahit ang buhok ko, kaunti na lang, hindi ko mabilang-bilang, sis eh. Pero ang Diyos, alam ng Diyos ang bilang ng buhok natin. Kaya ayos po tayo, mga kapatid. Okay, so pangatlo. Yon, dito na po tayo magtatapos. Pangatlo. The doctrines of devil. Yon, may doctrine na para ang diablo, mga kapatid. No? Pero ba? Sabi doon sa 1 Timothy, sige, buklat kayo ng Bible. 1 Timothy chapter 4, verse 1, Now the Spirit speaketh expressly that in the latter times some shall depart from the faith, giving heed to seducing spirit and doctrines of devils. Yon, may doktrina pa ng diablo. Yon. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon. Ito yung huling panahon na. Ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at makikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. O, di ba? Aral ng Diyos, aral ng tao, at aral ng mga demonyo. Alam mo yon, aral ng demonyo? Tingnan natin. Ano kaya yung mga aral ng demonyo? Alam ba niyo kung ano yung aral ng demonyo, mga kapatid? Ano ba ang aral ng demonyo, pastor? Ito yon. 1 Timothy, chapter 4. Sundan lang natin yung verse 2 hanggang sunod na talata kung ano yung mga aral ng demonyo. Baka isa na tayo sa nabibiktima ng mga aral ng demonyo. Yung aral ng tao, na malawak po din po yun eh. Pero hahaba lang tayo, palagi natin sinasabi yon, yung mga aral ng tao. Alam mo, yung mga Pasko, yon, papasko ka tapos naglalagay ka pa ng Happy New Year, Merry Christmas. Wala tayo doon, wala sa Bible po yon. Tapos nung bagong taon, nag-ano ka pa, naghanda ng 12 bilog para swertehin. Wala kong gano'n sa Bible. Para pagpalain tayo ng Diyos, maging faithful ka sa Diyos. Yun po ang sinasabi ng Bible. Alam mo, 12 bilog. Tapos yung pinambilo mo, inutang mo pa. Tatlo bawasan, single na, di ka nakabayad. Hindi banda ka pa. Yun. Ano, swerte ba yun o malas? Tapos, nagpaputok ka. Dahil sabi nung, pag nagpaputok, lalayas na yung diablo. Lalayas ang mga demonyo. Paborito ho ng mga demonyo ang mga paputok. Kita mo, kailan ho maraming nasusugatan at na-ospital? Tuwing New Year. Kung talagang paborito ng Diyos yun, di wala sana yan. Pero, hindi ho mapigilan ng tao eh. Tingnan natin sa 1 Timothy chapter 4, yung aral ng diablo, mga kapatid. Ito ho yun. Bahagi lang ito, pero napakarami pa po. Sabi doon, is forbidden to marry. Ito yung unang aral na sinabi ng Bible. And commanding to abstain from meats which God had created to be received with thanksgiving of them which believe and know the truth. For every creature of God is good and nothing to be refused if it be revealed with thanksgiving. For it is sanctified by the word of God and prayer. Yun po yung aral ng demonyo, pero wala yung sinabi ni Pablo. Pero malawak po yun. Una, yung nagbabawal mag-asawa. Pinagbabawalan yung mga ngaral na mag-asawa. Aral pala ng demonyo yun. Kaya kami, mga pastor, may asawa. Yan, wala kang asawa, dami mo namang inaasawa. Hindi mo maganda yun. At tapos, ang daming bawal na pagkain, Brad. Yun, bawal ang baboy, bawal ang may kaliskis. Ano ba ang islang walang kaliskis, mga kapatid? Hindi yun lang kakainin mo. Pag may diabetes ka, bawal ang bawal ang walang kaliskis eh. Yun. Hindi wala ka na makakain sa mundong ito. Pero sa Biblia, sa New Testament, wala na pong ipinagbawal na pagkain as long natanggap ng katawan mo. Huwag lang yung sinabi ng doktor, sister, diabetes ka kasi kaya bawal kumain sa iyo, malalansa. Yun. Ano ba ang mga malalansa? Yun. Itlog. Yun. Ano pa? Manok. Siyempre, bago naging manok yan, anong nauna? Manok o itlog? Sige nga, kung marunong kayo? May manok ba? Itlog? Ano ba talaga? So, sa Genesis, ang nilikha ng Diyos, hindi itlog. Yun, mga hayop na. Yun, kaya nagkaroon ng itlog.
Parang tao. Wala namang sanggol na nilikha ang Diyos. Anong nilikha ng Diyos? Si Adan at si Eva. Yun. Kaya, anong nauna? Itlog, manok? Manok. Yun. Anong nauna? Sanggol o tatay? Tatay muna. So, yung po, doctrines of devil. Number 1, doctrine of God, doctrine of men, doctrine of devil. So, punta na po tayo doon sa conclusion natin, mga kapatid. Basahin lang po natin yung mga talata. 2 John chapter 1, verse 9 to 10, whosoever transgresseth and abideth not in the doctrine of Christ, had not God. He that abideth in the doctrine of Christ, he had both the Father and the Son. Verse 10, if there come any unto you, yon, ito warning, and bring not this doctrine, receive him not into your house, neither bid him God speak. Ang dami kasi nagbabahay-bahay ngayon eh. Di ba, di ba, si AJ, yung kanyang teacher, yun, nadoktrinahan ito eh. Yun, ang daming nagbabahay-bahay ngayon. Yun. Doon nga kina Nanay Lourdes eh. Mabuti kasi Nanay Lourdes, nakikipaglaban sa doktrina. Kaya mula nung lumaban si Nanay Lourdes na doktrina, hindi na siya binalikan. Sabihin, ang daming mga relihiyon ngayon. Ang daming mga nangangaral ngayon, nag-house to house. Pero anong sabi doon? Huwag daw patuloyin at huwag daw tanggapin. Doon sabihin mo na, kami po ay membro ng Primitive Baptist at kami po ay satisfied na po sa aral. 100% po, kami po ay talagang nasatisfied po kami sa aral. At hindi na po kami nakikinig sa ibang aral. Kasi pag nakinig ka dyan ng isang beses, abay sa sunod na araw, nandyan na naman, di ba? Ganun dyan na. Udodoktrinahan ka. Alam mo, Brother Argel, ilan ang Diyos sa inyo? Siyempre, sagot mo, isa. Sino isang Diyos yun? Sunod-sunod na yun. Pag sinabi mo, ang aming Diyos, yung isang Diyos, binubuo ng Ama, Anak, ilan ang Diyos mo, Brad? Ama, Anak, plus yun eh. Sa Bible ay hindi sinabing i-plus. I-multiply mo. 1 times 1, ilan? 1 times 1, 1. O, 1. Multiply. Philosophy ang ginagamit. No? Pero, in reality, ang ebidensya po natin na there is only one God manifested into 3. 1 John 5:7. Ano yung sabi doon? There are 3 that bear record in heaven. Saan naka-record? So, dapat memorize mo yun, EJ. Baka bumalik yung teacher mo. The Father, the Word, and the Holy Ghost, and these 3 are one. So marami pang talata. Pero, hindi natin tatalakay kasi ibang teaching yan. Na baptism, no? Sa baptism ng Panginoon. Ang Panginoon binabautismuhan. Yung Holy Spirit naging kalapati at dumapo sa Panginoon. Yung Ama nagsasalita, anong sinabi ng Ama? Ito yung kinalulugtan kong anak. So maraming mga talata pa at ibang teaching yan. Ngayon, punta tayo sa final, yung tinatawag pong practical separation. Separation from brethren who are committed to disobedience to God. Yun. Ito na po, no? Sabi doon sa 2 Corinthians na ating binasa kanina, be you not unequally yoked together with unbelievers, for what fellowship had righteousness with unrighteousness, and what communion that light with darkness? Huwag kayong makipamatok ng kabilan sa mga di nagsisasampalataya, sapagkat anong pakikisama mayroon ang katuwiran at kalikuan? O anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa kadiliman? So warning po ito ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto. Yun, 1 Corinthians 5:11. But now, I have written unto you not to keep company. Yun, huwag daw makisama. If any man that is called a brother, yun, ang tawag dito, kapatid, be a fornicator, covetous, or an idolater, or a railer, or a drunkard, or an extortioner, with just and one, not to it. Dapat sinusulatan ko nga kayo na huwag kayong makisama sa kanino man tinatawag na kapatid, kung siya'y mapakiapid, o masakid, o mamananamba sa Diyos-Diyosan, o mapagtungayaw, o manglalasing. O alam mo yun, no? Kristiyano, pastor, pero lasinggo.
o manglulubig. Sa gayoy, huwag man lamang kayong makisalo. Ganun po yun, no? Si, talagang mayroong babala ang ating kapatid na Pablo sa mga mananampalataya sa Korinto. Ito na po yung pinakahuli mga kapatid. 1 Timothy chapter 6 verse 11 to 12. Tatlong bagay ang matutunan natin sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. But thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness. Ano yung righteousness? Godliness, faith, love, patience, meekness. Dapat ikaw o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito. May tatakasan. At sumunod ka sa katuwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Verse 12, fight the good fight of faith. Lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Makipagbaka ka ng mabuting pakikipagbaka ng pananampalataya, manangan ka sa buhay na walang hanggan, na dito'y tinawag ka. Kung tinawag tayo dito mga kapatid, maging seryoso na tayo sa pagkatawag. At ipinahayag mo ang mabuting pagpapahayag sa harapan ng maraming saksi. So tatlo, no? Flee these things, follow after righteousness, fight the good fight. Yon yung encouragement sa conclusion ni Apostol Pablo kay Timoteo. Kaya Romans 12:1, sabi doon, be not overcome of evil, but overcome evil with good. Kasi alam mo, pag masama, dagin mo ng mabuti yung masama. Sinabi sa'yo, sister, mag-suicide ka na. Wala ka ng pag-asa sa buhay. Ang dami mo ng problema sa buhay. Anong talata ang panlaban natin ito mga kapatid? Yun, ang dami mo problema, parang hindi mo na kaya. Ano ang pwede nating panlaban doon? Yun. Ano? Yun, 1 Peter 5:7. Anong sabi ni Apostol Pedro? Be casting all your cares upon Him. Ipagkatiwala natin ang lahat ng ating mga kabalisahan sa Kanya at Siya ang magbibigay ng kalutasan dito. Sa Diyos lang natin ibibigay mga kapatid. Lahat tayo may dalahin, may problema. Sabi po niya sa Matthew 11:28, come unto me, all ye that labor and heavy laden, and I will give you rest. Lumapit kayo sa akin, lahat kayong napapagalan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So, yun lang po sa umagang ito, mga kapatid. So, review lang tayo. Ang ating pinag-aralan ay the biblical separation, tatlo yun. Yung tinatawag na moral separation, doctrinal separation, and practical separation. So, yun po, mga kapatid, at tayo po tumayo, at tayo po manalangin. Salamat o Diyos sa umagang ito sa isang mga aral na amin natin ngayon. Nawa ito'y nagbigay po sa amin ng encouragement na magpatuloy na maging tapat sa iyo at anong po ang mga pagpukulan namin o Diyos, nawa kayo po ang magtuwid sa amin. Salamat o Diyos sa mga natitira po namin oras. Kayo po ang mangunat gumabay sa pangalan ni Jesus. Amen.